Glory be to our loving God who unceasingly blesses us with His grace. Malipayong gabi na usab kaninyong tanan mga hinigugma namong kapaglaom. Yes, happy evening sa tanan. Kamusta kamo mga kapaglaom? Nagasalig kami nga ang Diyos nagpanalipod kaninyo sa tibuok panahon. Og nagapasalamat kami sa Dios sa kahigayunan nga makabalik na usab kita dinhi sa pagpaminaw sa iyang mga bililhon nga tambag. Kagabii, atong gihisgutan ang suheto nga nagauluhan, how to have a new family. And tonight we will talk about how to keep your family together. And we're also encouraging you to invite more others, your relatives, your friends, your neighbors, so they too will be blessed by God's words tonight. Buhi namo nga pag-ampo nga atong mga panimalay, mapuno sa kalipay pinaagi sa presensya sa Dios ug sa iyahang mga mensahe. And to set our hearts for God's message tonight, let us again listen to the musical rendition entitled Itugyan Lang. Busa doon na
mapasagdan. May gabi sa tanan nga mga hinigugma ko nga mga pamilya nga niya karon nagapaminaw ni ini nga programa. Nganong niya kita? Tungod, why are we here? Because we care for your families. The greatest evidence of the power of Christianity that can be presented to the world is a well-ordered, well-disciplined family. Ang pinakadako nga ebidensya nga atong mapakita sa atong pagkakristohanon, mao nga makita sa kalibutan ang usa ka hapsay o usa ka disiplinado nga pamilya. This will recommend the truth as nothing else can, for it is a living witness of its practical power upon the heart. Testimonies for the Church, Volume 4, page 304. Mga kahigalaan o mga kaigsuunan, atong ipadayon ang atong paghimo sa pagtuon, mauna kini ang atong ikaunom nga gabii, nga magahatag kanato og dugang nga palig-on o pagpadasig sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Atong nahibaluan nga ang number 1 nga challenge, number 1 nga hagit sa matag pamilya karon, mao ang paggamit sa atong panahon. Atong nahibaluan, bago pa lang nag-January, karon March na. Time flies so fast. Ug sa uban sa kadaghanan nga mga pamilya, adunay mga pamilya nga naga-problema, naga-atubang sa mga hagit tungod sa kakulangon sa panahon. Let's study that as we move forward. Ang atong leksyon or ang atong suheto karong gabi una is how to keep your family together. Is this a problem in our homes? Nga makulangan kita sa panahon o magkuwang kita o panaghalubilo sa atong pamilya? Kini importante sa atong pagtuon karong gabi una. Mastering time management is another issue. Usa kini ka issue sa atong pagkaginikanan kay adunay daghan nga maapektuhan kung kita nakulangan sa pagtuon sa atong panahon o sa atong paggamit sa atong panahon. Ginaingon nga kita mao ang mga managers sa atong panahon kada adlaw. So let's master this time management. How do you manage your time? Mga ginikanan, mga kabataan, you have 24 hours in a day. How do you manage them? Benefits of the time management. So mao ni karon ang atong i-focus tungod kay kani mahinungdanon usab. Benefits, unsa ang mga benepisyo, unsa ang mga kaayuhan kung kita kahibalo mo gamit sa atong panahon. Number 1, it reduces our stress level. Kini magapaubos sa atong stress level. Ang stress usa ka makaharadlok ingon pa sa mga waray, usa ka kulba kaayo nga mga eksperyensya sa atong kinabuhi nga nagaafektar sa atong maayong panlawas o nagaafektar sa atong relasyon sa sulod sa panimalay. Kung kita busy kaayo, daghan tay mga ginahuna-una, daghang mga bulaton nga dili nato maapas kana nagaunsa, nagapataas sa atong stress level ug adunay daghang mga sakit ang mugawas kung kanunay kita stressed. Number 2, it gives us more opportunities. Kung maayo ang atong paggamit sa atong panahon o atong mamanage sa atong panahon, kana nagahatag og daghan pa nga mga higayon, daghan nga mga oportunidad sa paghimo sa uban pa nga angay nato pagabuhaton in a day, in a month, or in a year. Aron aduna kitay daghan pa nga mahimo. Mauna nga usahay, magsipok atong hunahuna, dali ta masuko, tungod kay aduna pay daghan unta nga atong buhaton, apan wala nato ma-manage ang time, then we get into the trouble.
It enables us to enjoy the things we love to do, such as personal hobby. Kung maplastar nato ang atong mga buluhaton, aduna kitay igo nga panahon alang sa atong personal nga mga gustong buhaton. We have our own hobbies nga makalingaw kanato, makalipay sa ato personal kung ang uban nga butang dili musapaw sa mga panahon nga gusto nato gamiton. Nagaingon usab dinhi, it provides us more time to spend with people we love. Kung ma-manage nato ang atong panahon, nagahatag kani og igo nga panahon alang sa atong mga hinigugma sa panimalay. Kay kung makulangan kitag panahon, ato na lang dali-dalion, maubitaw na usahay. Ang mga bata maghilak-hilak, imbis nga mangutana ta, maghatag panahon sa ila, ato na lang kusion aron madali. Di ba, mga kaigsuunan? Or maningka na lang ta usahay, kay gadali ta, gadagan ta. So usahay, we will be misunderstood, and a lot of daghan sa atong mga hinigugma, masakitan tungod sa mga pulong nga atong ginagamit. Ang rason, wala natong ma-manage ang atong time. Atong hinumduman, time is gold. Ang panahon ko no, gold, bulawan. Nganong bulawan man, mahal kaayo. Time, like gold, is rare. Ang panahon ko no, sama sa gold, rare, talagsaon ra. O kinahanglan, hatagan dyan nato o gigayon kay kani, usa kabililhon nga butang. Now, there are 4 ways how to organize. Kinahanglan kay baluta mag-organize. Mag-organize gani, magbutang sa mga butang in a right place. Or unsaon nato pagplastar sa mga butang nga angay nato himuon. Number 1, gaingon dinhi, prioritize. Unsay prioritize? Identify your goals, recognize urgent versus important. Sa ato prioritize, unsay angay nato unahon. So importante nga kinahanglan i-identify nato atong goals. Unsa man ang atong goal karong adlaw? Then set your priorities. Unsay atong unahon? Then recognize. Atong i-recognize, asay unahon, asay mas kinahanglan buhaton kaysa importante. So niya dinhi magahatag nato og ideya, identify your goals. Here, inyong makitaan dinhi sa atong presentation na ay important, na ay less important, na ay urgent, na ay less urgent. Unsa atong buhaton sa urgent, dinalian, og importante? We have to do it first. Dinhi sa less important, unsa man, atong i-delegate. Kahibalo ba ta mag-delegate? Mag-delegate gani atong ihatag ang higayon sa uban sa paghimo sa mga butang nga dili nimo mahimo. We have to delegate. Dili pwede nga ikaw ray maghimo sa tanan nga gusto nimo ginahuna-huna. Less urgent. Schedule. Kung dili kaayo siya urgent, dili kay dinalian, we need to schedule it. Og less important, kung dili siya kayo importante, kinahanglan, pwede nato nga dili na nato buhaton karon nga panahon. Setting goals by using a detailed calendar is not a waste of time. Nindot gyud nga naatay calendar. Kana importante aron sa paglista sa mga butang nga angay nato hatagan og pagtagad. First, gaingon dinhi, list down your things to do. Nindot yun na, pag-abri sa buntag or maybe sa gabi, make a list of your things to do for the following day, in the evening or night before. Aron dili ta magkalandrakas, gaingon dinhi, mas nindot yun nga adunay unsa lista, anang gabi listahon na nato daan, unsay angay nato buhaton. Ako iniglingkod nako sa opisina, there's always job order for that day. Unsay akong unahon, unsay ako kinahanglan ma-accomplish. Ikaduha, gaingon dinhi, utilize planning tools such an app or a nice notebook and a pen. Nindot gyud nga ibutang diha sa imong lamisa, dool sa imong higdaanan, mo gamit kita og planning tools such as nice notebook and a pen. Ngano man, gaingon diri, a short pencil
is better than a sharp memory. Usay may giunta, ay di na lang oy ma-memorize ra bitaw na nako, mao na ang akong kinahanglan. Gaingon dinhi, a short pencil is better than a sharp memory. Kay dili ba nato masaligan ang aton panghuna-una. Sunod, arrange things systematically. Importante ang pag-arrange sa mga butang systematic. Aron pagpangita ni mos ballpen ni ara dire, dili kay pagpangita sa ballpen mong pay pagkaykay. Pagpangita nimo sa imong punda ni kahibaw kag asa ka paingon. Gaingon dinhi, a place for everything. Everything in its place. Importante kani kada usa nato, tatay, nanay ug mga kabataan nga mahibaw ta og asa pagbutang ang mga butang nga angay iplastar aron sa panahon nga kinahanglan sayon kuhaon og pangitaon. Another point here is clay go. Unsay clay go? Clean as you go. So kung paggamit nimo, humanin mo gamit diretso limpyo, diretso unsa? Makalakaw na ka, pero limpyo ang imong gihawaan. Pagbalik nimo, mao gihapon plastado tungod kay imo nang naplastar before ka nilarga. Importante kini sa atong mga kabataan. Clean as you go. Hinumdumin ninyo, clay go. Ibutang ang mga butang, limpyuhan ang mga butang, usa mulakaw. Ayaw lagpasagdi, ayaw ingon nga pabayaan lang nato. Sunod, N. Never take on more than is necessary. Ayaw pag-akop-akop, ayaw pagdawat sa mga butang or mga appointments nga dili nato kaya. Learn to say no. Kinahanglan mahibaluta pag-ingon ayaw, dili nako na kaya karong panahon na. Determine what you can realistically accomplish. Ayaw lang magsigig pangdawat-dawat, bisag dili na nimo kaya, dili na i-determine usa nimo kung pwede ba ni mahimo ba ni nako sa 2 ka adlaw, 3 ka adlaw aron nga dili ka magproblema. So gaingon diri, how to say no. Learn how to say no. I can't, I don't have any more room in my calendar. Maayo man unta na pero dili na nako makaya kay ang akong kalendar dili na mutugot. Unsa pa gyud? I can't. I have another commitment. So, bisan pa sa ato nga mga nagatrabaho sa opisina o atong mga trabaho, nagakinahanglan sa atong commitment, kinahanglan atong sultian kana sila, no, I can't do it now. I have another commitment. Another one is, I can't right now. Pwede na nato magamit. Dili nako na mahimo karong panahon na, but siguro sa sunod nga panahon or sa sunod semana, I can do it for you. Another line here is, I can't. Dili na nako mahimo. But let me connect you with someone who can. Ako kang i-connect ni kinsa, imong amiga, nga naghuna-huna ka, nga makahimo sa imong angay himuon. I'm doing that. Kung magdungan na ang mga appointment, kung adunay daghan nga maghangyo na, ako nang ginahimo, pwede ba? Okay ra sa inyo? I can connect you with another person nga inyong mahimo nga speaker samtang dili na nako mahimo karon. I can recommend you to another person. Another one is, I can't. I need to focus my attention on one project at a time. Pwede po ka magbalibad nga dili nimo mahimo kay sa karong panahon na naakay ginahuman, naakay proyekto nga imong ginahatagan og pagtagad. Ako mong pahinumduman 4 ways how to organize. P. Hinumduman nato, prioritize your activities. L. Gaingon din ha, list down your things to do. Ayaw kalimot, magdala og ballpen og papel or maybe a notebook nga listahon nato ang mga butang nga angay nato pagahimuon for that day. A. Arrange things systematically. Importante gyud sa mga kaigsuonan nato, mga ginikanan nga ang atong mga butang na arrange aron sa panahon sa pagpangita sayon ra kayo og angay sa nato tudluan ang atong mga kabataan. Systematic. Kay kung atong maplano og maayo ang butang, dili ka na maghatag og labad sa atong ulo og dili kita madali, ingon nila dali maitok or dali masuko
tungod sa pagpangita sa mga butang nga wala na butang sa angay butangan. And never take on more than is necessary. Learn to say no. Now, here's a situation. Before going to work, mom makes breakfast. Maghimo siya pamahaw as she asks her kids to get ready. Samtang ang mga bata, sige, pangandam mo diha, kay niya na inyong pagkaon, akong ginaandam. So they won't arrive late to school. Dad is already at the door. Anang panahon na si daddy nila na sa door. Nga goodbye na. Kay nahibalo sila, nga dili sila magkit-anay anang adlawa, they won't see each other again until late at night. Tomorrow, it will be the same. Mao gihapon nga style. And the next day, and the next week, and so on. So mga kaigsuunan ko, og kani nagakahitabo sa atong panimalay, how can you keep your family together in the midst of all this chaos? Kung mauna ang gakahitabo kada adlaw, unsao nato paghipo sa atong pamilya, sa tunga ni ining chaos, samok ang atong kahimtang. Number 1, gaingon ni, first things first. We have to consider this. Just like our earthly parents, sama sa atong tawhanon nga mga ginikanan, ang atong amahan, our Heavenly Father, also wants to keep us near to Him. Kung mauna ang gusto sa mga ginikanan nga ilang mahipos ang ilang mga anak, nga naara palibot nila, naa sila'y higayon nga makauban kanila, ang atong amahan mauusab. But if we're running around for 14 hours a day, 7 days a week, doing business, homemaking, hanging out with our friends, ang atong mga appointments, ang pag-adto sa bangko, ang pagkaon dito sa gawas, kauban sa atong mga kauban sa trabaho, we lose our time with God. Kung mao kini kanunay ang mahitabo, aduna kitay mabiyaan, aduna kitay nakulang, ang kaning kulang mao ang panahon kauban sa Ginoo. There is no time to spend with Him. Tungod na ini nga sitwasyon, wala na kitay panahon alang sa Ginoo. If we can barely give Him a minute of the day, how are we going to set time apart to contemplate heaven? That's why we need to ask ourselves, karong panahon na, pangutan-o na to atong kaugalingon. Is it worth to go through life without seeking God first? Okay lang ba nga magpadayon kita sa atong pagkinabuhi? Nga dili nato pangayoon o nga dili kita makahatag og panahon alang sa Ginoo. Salmos 127 or 127 bersikulo 1. Gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtugod niini. Gawas kon ang Ginoo maoy magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Dinhi ini nga teksto atong nakitaan. Kung unsa ka importante ang Ginoo sa atong ginatukod nga mga balay. Kawang lamang tinuod ni akong makit-an ni sa uban bisan sa akong mga palibot. Ala tanan nga mga resources, tanan nga mga kahago ilang ihatag apan tungod kay walay panahon alang sa Ginoo. Maura gihapon ang kahimtang. Kawang lamang ang inyong paghago sa pag-ayo aron mabuhi. Ang pagbatag sayo ug ang pagpamulaw kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog sila. Nindot kaayo mga kaigsuonan. It's a very good assurance and promise. Salmos 27 bersikulo 2. Kawang lamang ang inyong paghago, pag-ayo aron mabuhi, ang pagmatag sayo ong pagpamulaw kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog sila. So do not forget that the happiest people on the earth, ayaw kalimot nga ang mga mahigugmaon o ang mga malipayon nga mga tao dinhi sa kalibutan katong mga tao nga nagaunsa, ilang giuna ang Ginoo sa ilang kinabuhi. First,
last, and the best. Abiding in God is so important. Ang pagpakig-uban sa Ginoo importante kaayo kay kini iyang gideclare sa iyang commandment, the first one in His law. Unsay iyang giingon? Exodus 23, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Money, kwarta. Pleasure, kalipay. Ang mga bisyo, human affection, anything that comes between the Lord and us becomes a substitute God. Uy, kwarta, ang paglipay-lipay, ang mga bisyo, ang mga affection nga atong ginahatag sa uban. Anything that comes, kung kini nga mga butang, maoy nagaulang sa atong relasyon sa Ginoo. Nagayon sa giingon niya, if this comes between the Lord and us, it becomes a substitute God. Here's an illustration. Illustration nga gusto nako ihatag kaninyo. Pagkuha mo og dollar bill, kung naamoy mga dollar diha, and read the inscription this way. Ang ginabutang diha unsa man? In God we trust. Apan sa uban nga mga tao, unsa ilang gibutang? In gold we trust. So atong kita ang diferensya. In God we trust and in gold we trust. Jesus also declared what our priorities should be. Si Ginoong Hesus nagahatag sad sa iyang panguna-una mahitungod sa unsay angay natong hatagan ug pagtagad. Mateo 6:26. Kung naamoy mga Biblia din ha, tan-awa ang mga langgam. Wala sila magpugas og mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Uy, nindot kaayo nga pagpahinumdom kanato. Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Og nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak, sa kaumhan, wala sila maghago, aron makabisti. Apan sultihan ko kamo, nga bisan gani si Solomon nga dato, kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kun gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi, karon apan sa sunod adlaw, sunugon ra, kamo ba kahay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Busa, Mateo 6:31, ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong kanon o imnon o bisti. Mateo 6:32, kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Pagkanindot mga kaigsunan. Matthew 6:33, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Og pagkinabuhi kamo aruyon sa iyang kabubuton, og ang ubang mga butang ihatagra kaninyo. Sa pagkanindot nga assurance. Apan labaw sa tanan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If we don't abide in Him, ang iyang gipangayo, mga kaigsunan nga kita, makig-uban kaniya. If we don't abide in Him, we are exposing ourselves to live without God's protection. Like homeless orphans who have a rich Father. Sa ato pa, o kita dili magkinabuhi, kauban ni Ginoong Hesus, o dili nato siya hatagan o pagtagad, ato lamang gina-expose ang atong kaugalingon sa usa ka pagginawi o pagkinabuhi nga walay protection gikan sa Ginoo. Sama sa usa ka orphan nga aduna di ay siya unsa dato
nga amahan. Mao na ang mahitabo kung ang ato ragyong kaugalingon ang atong hatagan o pagtagan. Now, let's come to a day to come closer to God and to your family. So, let's study now a commandment that will help us to maintain a connection. Atong tun-an ang usa ka sugo nga magahatag sa atong connection sa Ginoo o sa atong pamilya. It's the fourth commandment. Let's read it. Ikaupat nga commandment. Exodus 28:9, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanato. Unsa pa gyud giingon dinhi sa Biblia, ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, ang mga ulipon, mga kahayupan ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sa ikapitong adlaw. Pagtrabaho kamo sa ikaunong adlaw. Apan sa ikapitong adlaw, mao ang adlawng igpapahulay nga kinahanglan atong igahin. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw kauban sa inyong mga anak, inyong mga ulipon, ug bisan pa ang inyong mga kahayupan, ug ang mga langyaw, strangers who are with you. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga anaan niini. Sa ato pa iya tanan. Og mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Nindot kaayo. Sulod sa unom ka adlaw, iyang gibuhat ang mga tanan nga angay niya buhaton during the creation week, og sa ikapitong adlaw nigahin siya usa ka adlaw nga kining adlaw was blessed, iyang gipanalanginan og iyang gipahulayan og iyang gibalaan. Sa ato pa mga kahigalaan, usa ka mahinungdanon, usa ka importante nga adlaw alang sa Ginoo. We are asked to perform all our works in 6 days that God gives and to worship the Lord. O at ang sa unom ka adlaw, iyatang gihatagan sa paghimo sa atong buluhaton. Apan, adunay usa ka adlaw, the seventh day, ay kapito nga adlaw, mao ang panahon nga angay igahin sa pag-unsa, sa pagsimba sa Ginoo kauban sa atong mga pamilya. After going to work during 6 days, God expects us to visit Him on Saturday and spend time with Him. It will help to keep our families together. Sa ato pa, iyang gina-expect, iyang ginadahom, nga sa ikapito nga adlaw, which is Saturday, mauna ang panahon kauban sa atong pamilya, nga kita magaunsa, magaadto, og magahatag og higayon sa pagsimba kaniya. Sa pagbalik nato sa atong balay, tungod kay nakapahuway kita, nakapaminaw kitag maayo nga mga pulong, balaan nga mga pulong, kani magahatag sa ato og kusog alang sa sunod nga mga adlaw. But this can only happen on the seventh day. Many people are unaware, daghan nga mga tao ang wala nakabantay niini og wala nahibalo, that in the year 321, Roman Emperor Constantine substituted Sunday instead of Saturday. Dito di ay kininahitabo as the day of rest. Ang adlaw nga Sabado giilisan og Sunday in the year 321 by the Roman Emperor Constantine. Millions of people rest on a day that is meaningless. But those who choose to worship the Lord on the true day of rest will be rewarded. Atong makita ang daghan nga mga tao ang nagasimba ni ining adlaw, apan unsa man, only those who choose to worship the Lord on the true day of the rest will be
rewarded. So adunay ganti alang sa mga tao nga nagpili sa pagsimba sa Ginoo sa tinuod nga adlaw sa pagsimba. Isaiah 58:12, unya tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nagagun-ob bangunon ninyo ang mga tinukod. Sa daghang kaliwatan tawgon kamo nga mga tig-ayo sa mga naggubang paril og mga kabalayan. Nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamo magbuhat sa inyong gusto sa adlawng igpapahulay, o dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog, o kung ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan. So, gusto sa Ginoo, nag-ingon siya, nga kinahanglan dili na kita magbuhat sa atong mga tawhanon nga mga buluhaton sa panahon nga adlawng igpapahulay aron atong makita ang atong pagrespeto, ang atong pagtamod o ang atong pagbalaan sa adlawng Sabado. Og pasidunggan, Isaiah 58:13, og pasidunggan na ninyo kini og dili na kamo magtuman sa inyong gusto o magsigilag tabi. Nan, magmalipayon kamo uban kanako, tultulan ko kamo og magmadaugon kamo latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabili ni Jacob, nga inyong katigulangan, ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. So imagine, you must choose one of the 7 envelopes that look exactly the same. Only one of them, og naay 7 ka mga envelope, adunay usa din nga naay sulod nga kwarta. Unya mo pili lang kag usa, murag pera o bayong. Wouldn't you like to choose the one that has the check inside? Kung kamoy papilion, sigurado, di ba? Ang inyong pilion katug yung naay unsa, sigurado nga naay sulod. It seems like all days of the week are the same. Murag, no? Nga ang kada adlaw sa tibuok semana, murag pareho ra gyud na sila. But actually, they are not. Since creation, Saturday, ang adlaw nga Sabado, lahi na gyud siya sa uban nga adlaw, kay maunang adlaw ang iyang gipahulayan, mauna ang iyang gipanalanginan, o mauna ang iyang gisimba. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw. Genesis 2:3, o gibalaan niya kini, kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat, og mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Adlaw kini alang sa hingpit nga pagpahulay og kinahanglan nga magpuasa kamo. Magsugod kini unsang orasa? Sa hapon sa ikasiyam nga adlaw sa maong bulan og matapos sini sa sunod hapon. The Sabbath day begins on Friday when the sun sets. Kano sa magsugod ang adlawng Sabado? Sa panahon sa Biyernes kung ang adlaw magtunod na. If every member of the home helps to make the Sabbath a special day, each person will be encouraging family unity. Ug ato kining mahimo nga ang atong membro sa panimalay mag-look forward dian ang adlaw kani magahatag og pagpadasig sa usa ka unified o usa ka pamilya nga adunay unity. Here are some recommendations to keep in mind. Mo ni atong bantayan, rekomendasyon nga atong bantayan sa atong hunahuna. Exodus 16:23, og si Moises miingon kanila, kini ang gisugo sa Ginoo, og maoy adlaw sa pahulay, adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo. Lutua og lungaga ang gusto ninyong lutuon, tagui ang masalin alang sa sunod nga adlaw. So in order to avoid stress, we ought to have our clothing, food ready since Friday, the day of preparation. Hinumdum ko sa una, sa gamay pa ko akong lula. Biyernes panahon sa panglimpyo, panghipos, plastar, luto, og unsa, andam na alang sa adlaw nga Sabado. Inigmata nato sa adlaw nga Sabado, dili na ta magkapuliki tungod kay nganuman ang tanan na andam. So, Friday is said to be the day of preparation. Adlaw kadto sa pagpangandam, Lucas 23:54, pagpangandam og hapit na magsugod ang adlaw
igpapahulay. We have a very important task. Aduna kita importante kaay nga bulhaton nga angay nato himuon kada Sabado. Salmos 122:1. Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Asa da ita maadto? Anang adlaw? Mauna ang iyahang requirement to accomplish. After our nightly rest, we will go to church with our families the next morning. The rest of the day, we'll spend time with our loved ones and participating in church activities and community service. Mauna ang atong buhaton sa tibuok adlaw. Niapay uban nga mga paagi aron atong pamilya atong matigom. There was an Arab king who had 6 rules for raising his kids. Naa siya'y unom ka rules. As time went by, sa naminyo na siya, naa na siya'y mga anak. Kung naay mangutana sa iya, when somebody asked him, if he had been successful with 6 rules, kamusta naman tong imong 6 rules? Unsa ang iyang tubag? When I was single, I had 6 rules to raise my kids. And now, I have 6 kids and 0 rules. Dayiga ang Ginoo. Bulahan ang tao nga may kahadlok og pagtahod sa Ginoo ug malipayon nga motuman kita sa iyang mga sugo. Lahi ang Arab king, lahi sad ang sa Ginoo. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta, mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat. Madato ang iyang pamilya ug magmauswagon siya kanunay. So I've been to places where kids change the road signs to confuse one street with another one. But it's not funny when you realize that you've been living a life of lies. Puro lang bakak. Where what is good and is called harmful and what is harmful is considered good. No? Na ay mga komunidad nga sama ni ini. Many people want to live without rules. Daghan nga mga taong gusto mo puyo sa lugar nga walay rule. But God's word still stands. Apan ang pulong sa Ginoo hangtod karon magaprotektar sa ato sa mga bakak nga mga butang. In Spanish, it is interesting to notice that the word felicidad, which means happiness. But you have noticed that the next 2 syllables, L-I-C-I, can also represent what is licit or lawful. Let's keep that in mind. That's which is lawful according to God's law. Ang nakasala, naglapas sa balaod sa Diyos, kay ang pagpakasala, maoy paglapas sa balaod sa Ginoo. The other commandments, unsa man, don't commit adultery, honor your father and your mother, dili kita mamakak, mao kini ang mga butang nga maga-maintain sa atong unity, sa atong pamilya. When we smell a small container, we can deduce if it contains a perfume or a stinky substance. In the same way, mga kaigsuunan, daghan nga mga pamilya who refine their homes or their neighborhoods with their presence. There are other families who expel to those around with them. Na mga tao sa pamilya nga adunay mga kayugot, kasuko sa ilang mga silingan o sa uban nga mga tao. It also occurs with Christians. Whoever commits sin, kinsa gani ang maka-commit sa sala, also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Of course, ang sala wala nagatuman sa mga sugo. Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting some on yourself. Ang kalipay kuno, sama sa usa ka perfume, nga dili nimo mapahatag sa uban kung dili usa naa kanimo. So living by faith is the beginning of happiness. We must live in harmony to God's wise precepts. Ang usa ka malipayon nga panimalay, mao ang panimalay nga nagasunod sa mga lagda sa Ginoo. Keeping God's commandments maintains us inside the law. Not keeping them makes us
outsiders. Ato pa kung kita mag-keep sa sugo sa Ginoo, kana magaunsa. It will keep us inside. He who doesn't live inside of God's law, siya nga wala nagapuyo dinha sa sulod sa sugo sa Ginoo is not living right. So, mga kaigsunan, before we finish, I want to emphasize this. Himuon sa Ginoo nga kamo mag-una og dili maulahi. Og dili mo kunhod kung tumano ninyo ang iyang mga sugo. Nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Mga kaigsuunan, kung mga kababayinan o mga kalalakinan, in Christ, knowing ang pagsabot o paghibalo, niining mga butang gikan sa pulong sa Ginoo, maoy magaandam kanimo o kanako, alang sa iyang matahom nga puloy-an nga iyang giandam alang kanato. Let us keep our minds, keep our hearts, and keep our families under the law of God. Akong gipanghinaot ng atong pagtuon karong buntaga will remind us of the very important day in a week nga sa diin dinha ang tibuok pamilya adunay higayon sa paglipay, sa pagsimba o sa pagtuon o paghimo sa mga butang nga angay nato pagabuhaton. Salamat sa inyong pagpaminaw usab. I hope akong ginalauman nga kitang tanan nagmalipayon karong gabi una kay atong nabatian ang pulong sa Ginoo nga maoy nagapahinumdom kanato to keep our families happy. May God bless all of you. Good night. Wow, amen for God's message tonight. Amen. Salamat kaayo mga kapaglaom sa inyong presensya ni ini nga kagabihion. Nalipay kaayo mi nga amo kamong nakauban ni ini nga mga pagtuon. And this is the second to the last night, mga kapaglaom, ni ining matahom nga pagtuon mahitungod sa atong panimalay. Busa ayaw gayud ninyo pakyasa ang atong katapusang presentasyon ugma sa gabii. Atong pagahisgutan ang suheto nga naguluhan. Christian families, build and go. Kung aduna kamoy mga na-miss nga episodes, mamahimo kamong moadto sa atong Facebook page and YouTube channel ug inyong makit-an ang milabay nato nga mga presentasyon. Amo na usab pagabasahon ang atong contact number aron kamo makapadala sa inyong concerns and prayer requests. For our Globe and TM users, we have 0916-361-3777. Again, for our Globe and TM users, you can reach us through 0916-361-3777. Og alang sa atong smart users, you may reach us through 0961-811-3777. Again, 0961-811-3777. Mga kapaglaom, let us keep our families strong in the Lord together. Dinhilang sa atong programa Alang sa Pamilya. Daghan kaayong salamat mga kapaglaom sa makausap pa. Maayong gabi!